Ang video na ito pumalo na sa 1.4 million views ngayon sa YouTube. Isang kwelang trip kasi ang ginawa sa gold play button ng isang vlogger matapos niya makuha ang 1 million subscribers. Nako! Mukhang hindi prank ito. Bawal ang pikon, ha? Yan, tunay na siyang 1 million. Kasama sa likod ng video na ito ang newlywed couple vloggers na sina Abby at Kevin. Miyembro sila ng Team Payaman, isang grupo ng mga vlogger na binuo ni Kong Velasquez o mas kilala sa tawag na Kong TV. Papirma ko sana to, pre. Nag-start ako mag-vlog noong 2020. Sakay mo na ako dito, ma. Mga mini movies, kumbaga parang mga skit ginagawa ko noon as my character, as Valdo. Yung doon ako nakilala. Ako talaga yung mahilig mag-take ng videos, Oo, siya talaga. ganyan. Oo, tapos ni-inspire din kasi ako kay Kevin, no? Nakikita ko siya, nag-edit. Somehow natututo ako doon. Pero sino ba namang mag-aakalang magiging vlogger ako? Eh, graduate ako ng psychology, so ang layo, di ba? Sakay ka man, sakay man. Nang dahil sa vlogging, nagkaroon ng kotse, gadgets, appliances at negosyo sina Abby at Kevin. Kasama na rin dyan ang pagbiyahe nila sa iba't ibang destinasyon. Meron ng mahigit 1.9 million subscribers at followers si Kevin, habang mahigit 230,000 naman ang kay Abby sa kanilang iba't ibang social media accounts. Taray! Vlogging! Swak na negosyo rin ba? Andito tayo sa bahay ni na Kevin at Abby ng Team Payaman para magpaturo tayo ng pagbabalag yan. Kasi ito yung sinasabi, malaki daw ang kita nito. Balita ko, paangat ng paangat eh. E di, sumabay tayo sa pag-angat. Halika, dali. Ayan na! Kevin, thank you for welcoming. Tingnan natin yung isa sa pinaggagalingan ng kanilang yaman. Bago ito, ano na una? Vlogging o baking? Vlogging po. Vlogging. Bakit pumasok ang baking kung okay na si vlogging? Sa vlogging kasi, parang may kinikita, pero mas maganda kung... Meron ko parang iba. Additional ano may mo. Lahat ngayon into vlogging. Lahat, di ba? Yung mga nagbabalak, magsimula pa lang or medyo ande dito na, ano ba yung maibibigay mo mga tips sa kanila? Ang mapapayo ko po sa kanila, be natural lang. Natural. Kailangan ba mag-invest sa mga magagandang gamit gaya nung meron nyo sa'yo? Okay na po yung cellphone. Cellphone is okay. Kailangan ba kaya mong mag-edit daw sa phone? Kailangan po kayo. Kailangan po talaga. Tapos paano mo siya masusustain? Ang ipag-sustain mo ng content, ng viewers. Sa Reels po, araw-araw po ako nag-upload. Sa vlogging po naman, tinatry ko pong create ng quality content. Pareho tayo may nunal. Abang may nunal daw dito yung mayaman. Walang kontra. Bukod sa pagiging mass communication student ni Kevin, nahasa raw ang kanyang editing skills nang magtrabaho siya bilang videographer at editor sa Abu Dhabi. Aminado sina Abby at Kevin na mas sanay silang nasa likod lamang ng kamera dahil mahiyain daw talaga sila. Mahilig kami magbiroan ng mga impossible. Mga biroan lang namin nagiging totoo na na-attract ka pala. Pero bago pa man sumikat ang pangalan ni Kevin, pumanaw na ang kanyang ama. Kung nandito man siya, wala akong sasabihin sa kanya. Paparamdam ko sa kanya. Yung impact sa akin ng 100K, matindi yun eh. Alam ni Kong yun eh. So parang nanonood kami sa kanya. Tapos parang sabi ko, magkakaroon din ako niya. Tapos nung nagkaroon ako, kaso wala na kasi siya. So, Si Abby naman, sa kapatid na may Down syndrome siya, humugot ng inspirasyon. Na-inspire kami sa kanya kasi imagine siya, parang sa ganyan nga lang, masaya na siya. Nagsisilbing aral din siya sa amin eh. Kung ano ang siguradong makikita niyo sa mga social media account ni na Abby at Kevin. na-inspire din kami sa mga post ng mga tao. Oo. Comments. Kung ano yung mga request nila, suggestions nila, tinatry din namin gawin. Yung content na gagawin mo should be relatable sa mga tao. Hindi raw basta-basta ang paggawa ng content dahil dapat din itong pag-isipan. Hindi yan basta ina-upload. Kumbaga, nag-iisip yan ng content, sinusulat, parang iniisipan ng anggulo. Nararamdaman din mismo ng viewers yun eh, yung kung pinag-effortan itong video na to.
Maraming vlogger at content creator ang gumagawa ng pakulo online para kumita, katulad ng paggawa ng pranks at kung ano-ano pa. Pero may payo sina Abby at Kevin para rito. Siyempre, pag pranks, talagang hindi naman ano yun eh, hindi yun scripted. Sige, okay na yun, B. Pag nakikilala siguro ng mga tao na, ay, may ganito pala siyang side, napapansin namin, tumataas yung views. Innovation, diba? Sa paggawa ng video. Hindi lang yung mag-stay ka lang dun sa idea na yun. Dapat haluan mo pa ng iba pa. Wala naman daw masama kung gustong kumita, pero dapat alam nyo kung hanggang saan ang limitasyon. Be responsible lang. Kahit anong gawin mo dyan, think before you click. Nang pumalo ng 10,000 subscribers ang YouTube channel ni Kevin, doon siya nagsimulang kumita sa halagang 500 pesos. Pagkatapos ng 4 na taon at 2 video na in-upload niya kada linggo, malayo na rin ang narating ng puhunan nilang laway at lakas ng loob. Well, hindi pa naman ako kasing laki ng channel ng iba, no? Siguro mga 10 to 15. Ako naman, mga nasa ko, 1 million to 5 million. Sana all. Parang mas mga mga 30 to 60. Actually, yung kita namin, depende talaga kung magsisipag ka ng todo. Ang online bashers, kumusta kaya? May mga comments kasi na kinikriticize ka, pero at the same time, matututo ka. Doon ko ina-assess yung sarili ko kung ano ba dapat baguhin, kung ano pa dapat i-improve. Minsan wala sa comments eh. Minsan nasa video mo minsan. Na parang yung ibang tao kasi parang nanonood sa'yo para maging good vibes. Kung hindi sila naging good vibes sa video mo, syempre kailangan aralin mo. Malaki raw ang pasasalamat ni na Abby at Kevin sa grupo nilang Team Payaman dahil nabigyan sila ng oportunidad para ilabas ang talento nila. Maraming salamat sa inyong lahat dahil kung hindi dahil sa inyo, wala ako rito. Hindi ko makakalimutan na kayo rin yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng Tibabi's Kitchen. Hindi lang sa vlogging umaasa sina Kevin at Abby, nagtayo rin sila ng ibang negosyo. Sa Tibabis, pwede kaming kumita sa isang buwan, 150K. Ganun. So parang bukod pa yung YouTube namin, so mga 200 plus na yun. Ang mga ginagawang pastry sa business ni na Abby at Kevin, ginagawa na rin nilang content sa kanilang vlog na parehong nakakatulong sa kanila. Hindi tumitigil yung gastos. So, kailangan hindi ka rin titigil sa paggawa ng panggastos. Importante talaga yung business. Hindi natin masabi ang panahon eh. Hindi mo masabi kung hanggang kailan ka din masusuportahan ng kinikita mo online. Kailangan mong umisip ng alternatibong paraan para kumita ng pera. Masaya raw sina Abby at Kevin dahil kahit papaano ay nakakatulong sila sa kanilang pamilya at sa ibang tao sa pamamagitan ng pag-vlog at pagnenegosyo. Kung ano yung trip nyong gawin sa buhay, gawin nyo sa pagbablog. Kung gusto nyo pasukan yung pagbablog, no? Konting ka pa lang ng mukha, be responsible kung ano yung gawin nyo, kung ano yung kakahinatnan ng gagawin nyo. Pwede nang matuto online eh. Gamitin mo kung anong resources mo, kung meron kang cellphone, gusto mong matuto. Kasi ako naniniwala ko na hindi lang sa libro natututo ang isang tao. Maraming paraan para kumita ng pera, mapa-online man o hindi. Nakadepende lang sa tao ang mga bagay na pipiliin at papasukin na siguradong makakatulong sa'yo.